Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ito namang pag-usapan natin mga kaibigan ay talagang napakasimple lang. Talaga araw-araw natin ginagawa at saka ito talaga ang mga bagay na ginagawa natin sa ating manukan po. Okay lang yung binabas tayo mga kaibigan, wala namang problema yun. Kasi mga kaibigan, may nag-visit sa akin kahapon na ano ba daw yung inirbon sa bituin, iisa lang ba daw yun? Ako dyan mga kaibigan, hindi ko na sana sagutin yun kasi alam naman natin na dalawang kaprita yun. Pero sagutin pa rin natin mga kaibigan kasi ito namang nagtanong sa atin ay nakapanood natin, subscriber natin, kaya hindi ko kayo maindian po kasi tayo naman, sino naman tayo, hindi naman tayo eksperto, hindi naman tayo ay mga pobreng magmamanok lang, kaya tayo lang ang magkakaintindihan po. Ito kasing inirbon mga kaibigan, ito yung yung pangtao na daily vitamins mga kaibigan sa tao po, pero ginagamit natin bilang isang sa manok natin mga kaibigan, ginawa natin pang conditioning po, yun po. At saka itong vitamin B12 mga kaibigan, ito naman yung pang manok talaga na ginagamit natin para maganda yung blood circulation ng isang manok, at saka marami ding mga benefits na vitamina na magbigay din ng medyo maliksi at saka masigla yung ating mga manok po, at saka iwas sa mga sakit mga kaibigan, yun po. Pero sa ating conditioning, sila po ang ginawa natin paris mga kaibigan, yun po, para lang maintindihan nung nagtanong doon mga kaibigan, kasi hindi ko na sana pero talagang hindi tayo makahindi po, lalo na pag nanood sa atin, kasi mahirap naman yung kaibigan, lalo na pag wala kang mentor po. Kasi itong magmanok ka, kailangan mo talaga ng mentor, kailangan mo talaga na may magturo, lalo na pag ikaw ay isang baguhan po. Katulad ko dati mga kaibigan, may manok ko akong medyo kulang sa kulang sa gana ng pagkain, gana sa pag ito'y kumakain mga kaibigan, talagang hindi ko ubusin. Kaya medyo ako, sabi ng kaibigan ko na yan, bigyan mo yan ng yung, kasi dati ang mga pagkain kaibigan, yung lang, yung mga tinatawag nilang yung PDP, at saka yung tinatawag nilang yung mga yung medyo BEC ang tawag doon mga kaibigan, BEC 1 ba yun, BEC 2, yun daw ay haluan natin ng pagkain po, yung kanin ba mga kaibigan. Kaya yun ang ginagawa ko mga kaibigan, binigyan ko ng totoo yan, ay talagang kumakain po, inuubos mga kaibigan. Pero pag naman, sabi niya, pag medyo tanghali, pakainin daw ng saging ko. Yung saging mga kaibigan, yung puti, yung tawag doon, yung ditsukain na ba, hindi na yung isaing mo pa, yung ditsukain na ba, binigyan ko mga kaibigan sa tanghali. Ang problema naman doon mga kaibigan sa hapon ay hindi na kumakain po. Siyempre busog na, pinakain mo ng pananghalian dapat yun, wala lang, tubig lang. Yun ang problema. Tanong na naman ako sa kaibigan ko, bay, hindi naman kumakain sa hapon po. Sabi niya, bigyan mo ng kanin. Ito yan mga kaibigan, kanin. Tayo baguhan pa, siyempre malilito tayo. Ano talagang dapat pagbigay ko ng kanin mga kaibigan, ito lang, inubos pa rin po. Binigyan ko sa hapon, ito lang, inubos pa rin po mga kaibigan. Kaya yun, sabi ko, magaling talaga itong kaibigan ko. Pero sa kinabukasan mga kaibigan, binigyan ko ng concentrate. Ayaw na kumakain po. Kung pagbigyan mo ng kanin mga kaibigan, ang lakas. Kasi naman mga kaibigan, kahit anong manok, klaseng manok yan, pag pinakain mo ng kanin, ay talagang malakas kumakain yan. Kahit yung mga hindi ganado sa pagkain, pag binigyan mo ng kanin kaibigan, talagang ubos yan. Ang problema yan, pag binigyan mo na ng mga concentrate na may halong pellets, ay hindi na ubusin po. Ito yan mga kaibigan. Kaya ito magmamanok, lalo na pag wala kang mentor, mahirapan ka mga kaibigan. Kaya yun, ang ginawa ko sa manok ko, binigyan ko lang ng konti. Yung para siyang mga kaibigan ba, yung hinalo ko na lang yung concentrate at saka pellets po na PDP. Sa katagalan mga kaibigan, kumakain naman po kasi bigyan mo lang ng konti. Pero may mga ibang manok talaga mga kaibigan na kahit konti yung ibigay mo, hindi pa rin kumakain po. So pag binigyan mo na ng kanin, ay ubos mga kaibigan. Ayun ang problema ko dati, pero sa katagalan mga kaibigan ay nag-ano na rin, nag-ano na rin yung manok ko. Inuubos na rin po yung, kasi dati tayo lang po, naghalo na, wala pang iniluto mga kaibigan.
wala pang Inilton, Inilmax, wala pa po. Ang ginagawa ko dati mga kaibigan ay fighting pellets. Ihalo mo yan sa ano, yung concentrate mga kaibigan. Iba naman yung slasher kasi yung slasher mga kaibigan may mga medyo mga buto-buto pa eh. Kaya hindi ko pa yun ano dati mga kaibigan kasi natutunan ko lang yung ano yung real fancy sa mga kasi may kaibigan din tayo na medyo malaban sa mga malalaking event po kaya doon natin natutunan yung kaibigan kung paano pabultuhin yung isang manok po. Kaya yun mga kaibigan, kaya mahirap talaga pag medyo wala tayong mentor po. At saka tayo naman mga kaibigan na bilang isang magmamanok, hindi naman siguro ano yung mga kapwa natin magmamanok magturo mga kaibigan. Hindi naman siguro katulad dati na medyo parang itago pa yung mga sikreto nila kung paano magkondisyon, magano. Pero ngayon mga kaibigan, iba na po. Kasi nandyan na ng YouTube mga kaibigan. Pwedeng tingnan mo na rin doon. Pero iba talaga yung kaibigan talaga magsabi. Kasi lalo na pag ano po, yung kapitbahay mo ba, madali lang mga kaibigan. Kaya ako mga kaibigan, kung may magtanong sa akin, kung may sarili na, kung may sagot lang ako po, kung may eksakto lang tayong ano mga kaibigan, talagang turuan natin mga kaibigan. Kasi mahirap na yung ano kasi mga kaibigan eh. Kaya yung pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay ano lang po, napakasimple lang po mga kaibigan. Yung tinatawag nilang kung pumili tayo ng broodcock, alin ba pipiliin natin mga kaibigan, purmahan o galing po? Eh kasi kayong mga ganong klase po mga kaibigan, lalo na pag medyo ano lang tayo. Yung iba galing talaga kasi magaling, magmana yun sa offspring niya. Pero pag pinag-usapan mga kaibigan yung ano, yung mga line breed o purity, pure na manok, pure as a bloodline ha, dili yung pure na manok na talagang walang halo po, pure as a bloodline. Tinatawag natin yung mga street breed po, yung mga ganyan mga kaibigan, talaga pinipili ko po yung talagang ano po, yung purmahan na isang manok, yung ano ba mga kaibigan, yung pictures talaga ng isang manok na magandang manok talaga. Kasi sabi nila pag may mga magandang manok talaga, yung mga physical attributes ay parang perfect na po, close to perfect mga kaibigan. Pero pag ibitaw mo, walang mga palo mga kaibigan. Talagang may mga ganun talaga. Ilang bisis ako nakapag-breed ng ganyan mga kaibigan. Kung tingnan mo, ang manok na ko, grabe. Parang sa pulma lang, parang patay ng kalaban, pero walang mga palo po. Yun talaga, kaya yung iba, pinili yung medyo magagaling talaga. Tapos i-breed. Pero sa akin mga kaibigan, lalo na sa pag pinag-usapan natin ay ano mga kaibigan, yung mga pure or street breed. Gusto ko mga kaibigan, kaya nga ako magpili lang kung sa ano lang. Gusto ko talaga purmahan, maganda ang tayo. Talagang dressed up talaga. Saka medyo mataas talaga yung tayo kaysa dito sa ano po, shank. Kasi tawag ng iba dito mga kaibigan ay legs eh. Pero andito talaga ang tawag dyan ay tayo mga kaibigan. Kasi biruin mo, ang tawag dito siguro leg kasi bakit tinatawag yan na yellow-legged hats? Dito ang pinag-usapan mga kaibigan, itong shank po. Kaya tinatawag na yellow-legged hats. Iba naman yung dito mga kaibigan, tayo yun eh. Kaya yun po, sa akin magpili talaga ako mga kaibigan. Yung talagang number one ay physical attributes ng isang manok po na medyo luwa yung mata, maliit ang ulo, medyo mahaba yung liig, at saka football shape, at saka manipis yung mga dito mga kaibigan. Ayun talaga ang piliin ko kahit hindi na ako tumingin sa ano niya mga kaibigan, hindi na ako tingin sa ano nila yung fighting style po kasi mga kaibigan, yung fighting style lang mga kaibigan, kung pinag-usapan natin na street breed po, may cross mo yan sa street din na golden boy, example lang golden boy, lumalabas pa rin yung isang tunay na away ng golden boy po mga kaibigan. Doon ka na magsilik po. Pero pag sinasabing yung physical attributes sa isang manok, talagang magmana yun mga kaibigan. Kaya sa akin, pag magpili ako ng isang broodcock o gamitin ng broodstag, doon tayo sa ano mga kaibigan, yung tinatawag na physical attributes sa isang manok mo, yung katangian o purmahan ng isang manok. Katulad ng manipis na mga paa, football shape, medyo mabalikat, ganun, maliit ang ulo. Yun talaga ang isang hinahanap ko mga kaibigan. Hindi na ako mag-mind sa kung anong estilo sa away niya mga kaibigan. Kasi pag may cross mo yan sa street golden boy din, talagang doon ka na magpili ng estilo sa laban po. Yun mga kaibigan, yun lang sa akin lang yun mga kaibigan. Kasi yung iba talaga, mas maganda yung yung magaling pa, maganda pang manok. Pero pinapili tayo mga kaibigan kung saan tayo.
sa magaling o sa pormahan ng mga kaibigan. Sa akin po, pag magpili talaga ako, lalo na pag straight blade o pure, ibig sabihin pure as a bloodline, dun tayo sa pormahan mga kaibigan. Kasi yung pormahan mga kaibigan, may pasa din yun. Tapos pag may cross mo rin sa isang straight blade na inahin, ay talagang kusang lumalabas yung galing na isang, lumalabas tala yung away ng isang golden boy po na medyo malakas sa baba mga kaibigan. Yun naman talaga ang golden boy mga kaibigan. Ang kagandahan lang yung golden boy ko, medyo pitik-pitik mga kaibigan, saka umihilag pa. Kaya naman ay pure na galing sa region mga kaibigan. Kasi sa lahat ng bloodline naman mga kaibigan ay di mo naman siguro na uniform yung away nila kahit ma-inbreed pa yan. May mag-iba talaga mga kaibigan. Kaya napakaswerte ko po na nakakuha ko nung grade ng lalaki po. Kaya mga kaibigan, yung mga babae ko dyan, pinili ko talaga yung di malalaking babae po. Yung mga siksi lang talaga mga kaibigan na lean na manok lang na medyo may mga balikat, manipis yung mga, yun ang ginagamit natin ngayon mga kaibigan sa, kung makapag-breed tayo sa local po, yun ang ginagamit ng mga inahin po na medyo light na dito. Pero manipis lang mga kaibigan na mabalikat, tapos football shape talaga at saka manipis yung mga paa nila mga kaibigan. Iba po kasi sa akin yun talaga tinitingnan ko. Ayaw ko yung mga babae, mga malalaki. Nako, ayoko nun mga kaibigan. At depende lang yun, sa akin lang naman yun mga kaibigan. Pero magpili talaga ako ng mga babae, medyo maliit lang. Pero ang sukat ng paa ay 3 talaga yung mga kaibigan, 3 inches talaga. Pati sa lalaki mga kaibigan, wala na akong hinahanapin dyan na mag-ano pa ng 3.5. Ako, 3 inches lang talaga mga kaibigan. Kasi pag may breed mo yan, lalo na sa golden boy din ng babae, lumalabas talagang matataas na manok. Meron ding mga yung mga medium station lang. Pero pag golden boy mga kaibigan, lumalabas talaga na may mga high station po. Kaya nga pinipili ko yung mga medyo maliit lang na babae kasi ayoko pong mga malalaking manok po. Gusto ko regular lang mga kaibigan kahit sa gamitin natin sa pag-breeding. Kasi may iba-iba tayong may iba-iba tayong gusto mga kaibigan. Lalo na pag pinag-usapan broodcock or broodstag man. Katulad ko, gamitin ko mga kaibigan ay yung regular station lang talaga. Kasi yung katulad ng mga golden boy, 5K, magpalabas talaga yan ng mga medium matataas na manok po. Kaya iniwasan ko yung medyo masyadong malaki. Katulad nitong Shilton natin, malaki, bulto katawan. Yan ang maganda i-cross sa golden boy po. Na medyo magpalabas sila ng medium to high station lang mga kaibigan. Saka regular lang yung mga katawan. Doon mo makikita yung mga palong may galit talaga mga kaibigan. Ay yun po, yun lang po. Ang sa akin lang yun mga kaibigan. Yung ginagawa natin po. Sa next, mag-umpisa tayo local siguro mga March, May ba yun? Saka kasi ang banding doon ay April mga kaibigan. Magpahulugan tayo doon. Marami tayong pahulugan. Yung 5K, yung limon. Di pa dumating mga kaibigan. Next week siguro po. Abangan nyo yan kasi hindi naman tayo magparami. Palabas yun tayo sa limon. Mga 5 lalaki lang pero babae. Hindi po. Saka yung 5K natin mga kaibigan. Kasi marami-raming babae din yun. At saka ito talagang golden boy mga kaibigan. Ang ganda ng ginagamit natin broodcock po. Bagong broodcock natin mga kaibigan. Pero super ang ganda mga kaibigan. Medyo kulang pa sa kulang pa sa maturity pero wala na, mga 1 buwan na siguro yan mga kaibigan. Ako talagang purwahan na yan. At saka mga itapat natin ng mga babae po. Ako napaka-sexy mga kaibigan. Totoo yan. Kaya yun lang po, ito sa ating pamamaraan lang. Kasi tayo bilang isang magmamanok, may mga iba-iba tayong pamaraan po. Kaya kung ano may yung pamaraan sa iba na medyo hiyang din sa iyo, pwedeng kunin mo yan. Tapos yung mga hindi mo naman kailangan, pwedeng pabayaan lang dyan. Tapos baka sa susunod na henerasyon, magamit mo rin yan na klaseng pamaraan. Kaya tayo mga kaibigan kailangan bilang isang magmamanok at bukas ang isip natin sa lahat ng pamaraan po. Yan po ay tinatawag mga kaibigan na medyo open-minded tayo para naman close to perfection po. Yun lang mga kaibigan, wala naman perfect talaga. Pero baka mayroon. Pero yun lang po mga kaibigan, ito lang ating sabi sa araw na to. Talaga magandang umaga sa ating lahat po.